healed. Tayo po ngayon ay nasa pang 134 days na. Tinatahak po natin yung 4 na buwan, tama ba? 30, 60, 90, 120. Pang-apat na buwan, tinatahak natin yung pang-apat na buwan ng healing discipleship. So marami na po tayong napag-aralan dito, marami na tayong nauunawaan dito, pero hayaan po natin na yung mga naituturo sa atin ay talagang lalong magliwanag sa ating mga puso. 'Di ba? Kaya nga po yung encouragement natin ni Kuya Paul at ni Ate Agnes na maisend sa atin araw-araw yung mga pinag-aaralan natin tuwing Sabado para nakakapagtanim pa rin tayo mula Monday to Friday. So, yun po. Ang pag-aaralan po natin ngayon, yung nabasa ni Ate Nanay Lisa kanina sa James 5:16 o Santiago 5:16, no? Forgive and be healed. May kaugnayan po ba ang pagpapatawad at pagpapagaling? Kapag ba tayo ay nagbabasa sa Biblia, nakikita ba natin na ang Panginoon, siya ay nagpapagaling at siya din ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan, no? Amen. So, James 5:16 diyan po natin kinuha yan. Pero bago pumunta diyan, ang pagpapatawad po, ito po yung nagbubukas sa atin ng pinto, no, para sa ating kagalingan sa ating mga puso na sugatan, sa ating katawan at sa bahagi ng ating kaluluwa, yung ating kaisipan, yung ating emosyon, 'di ba? Kapag tayo nagpapatawad sa iba, sa mga ibang tao, paano din natin natatanggap yung kapatawaran na nagmumula sa Panginoon? Biblical po yun. Mamaya ibabahagi natin yung mga talata. Yung kapangyarihan ng pagpapatawad, paano din sa pamamagitan nun nakakapag nakakadaloy ng malaya sa ating mga buhay yung kagalingan na nagmumula sa Panginoong Heso Kristo. Kaya ngayong umaga po na to, katulad po nung nabasa ni Ate Nanay Lisa kanina sa Santiago 5:16. Yan po yung talata natin. Ah, aha. Ate Agnes, nakikita niyo po ba yung screen ko? Oo. Pwede pong pabasa. Okay. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Ayan, salamat po. So, medyo familiar po sa atin to, itong talatang ito, no? Lahat naman siguro ng New Testament familiar na sa atin. Pero sinasabi ni Santiago dito na ano yung una niyang pinapagawa? Confess. Yung i-confess daw natin yung ating mga kasalanan sa ating mga kapatid. Kasalanan. Pangalawang pinapagawa niya, pray for one another. Pray. 'Di ba? Yung pagkatapos mo ma-confess at makapanalangin, ano yung magiging bunga? That you may be healed. Yan, that you may be healed. Dahil pinapakita dito, yung favorite na palaging sinasabi dati natin, Dolly, na yung panalangin ng isang taong matuwid, 'di ba? Avail much. 'Yun. Yung epektibo ng panalangin ng taong matuwid. Yun po yung pinaka ninanais natin dito. Pero mag-focus lang tayo doon muna ngayon sa be healed, 'di ba? Yung pag sinabi pong be healed diyan, hindi lang po to tumutukoy sa ating mga physical na pangangatawan, no? So, yung kapangyarihan ng pagpapagaling, kasi po maraming mga tao na mayroong dala-dala. Lahat ng tao may kanya-kanya silang istorya ng buhay. Di ba po? May mga tao na nagdadala ng mga pain, yung sama ng loob o sakit, hindi lang sa kanilang mga katawan, kundi lalong-lalo na sa kanilang mga puso. Merong mga, ano tawag dito, yung parang bitter ka sa tao. May mga condemnation, may mga guilt, ba? At ito pong mga dinadala ng mga tao na to, ito po yung nagiging para siyang bloke, yung para siyang spiritual blockage
kaya hindi mo minsan nare-receive yung kagalingan na ibinibigay ng Panginoon. Bakit po natin nasabi yun? Kasi ang sabi dito sa James 5:16, that you may be healed. Ang epekto kapag ikaw ay nagko-confess ng iyong kasalanan sa mga kapatid at ipinapanalangin ka ng mga kapatid, ang resulta nun, ikaw ay napapagaling. Ikaw ay napapalaya sa anumang uri ng um, karamdaman na iyong daladala. No? Alam po natin to na ang Panginoon, kung mababasa nyo sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, ang Panginoon, pumarito siya para ibigay sa atin yung complete healing. Diba? Kapatawaran sa ating mga kasalanan at yung pagre-restore niya sa ating mga tawag dito, sa ating mga kalooban, 'di ba? Sa ating mga sugatang puso. Ito pong sugatang puso na sinasabi natin, dito po natin yan kinuha sa nakaraang verse natin sa sa Salmo po 147 verse 3. Atitin, nakikita nyo ba screen ko? Pwede pong pabasa? Barbie, maliit ito na. Maliliit po. O sige. Dito po sa Salmo 147 verse 3, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. So makikita po natin dito na ang mga tao, may kanya-kanya talaga silang mga sugatang puso. Pag sinasabi po kasi 'di ba nating sugatang puso, ang una nating naiisip yung parang broken-hearted ka sa sa relationship mo, 'di ba? Hindi lang po kasi yung relationship sa mag-asawa or sa sa relationship na sa mutual or sa couple. Hindi lang kasi 'yon, kundi yung relationship na dinidil ng Panginoon sa relasyon natin spiritually sa Diyos at yung mga relationship natin sa sanlibutan. Kasi every time, 'di ba po meron tayong nakakasamaan ng may mga nakakasamaan tayo ng loob minsan sa pamilya natin, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan natin. Sinasadya man nila o hindi, masasaktan at masasaktan tayo. Yun, hindi po 'to hugot ha, kundi totoo pong kaganapan 'to. So, isipin natin yung ilustrasyon na kapag tayo nagpapatawad po, tayo nahi-healed. Kumbaga, alam niyo po yung ano ba yung sa Tagalog? Yung suludsod, yung parang maliit na kahoy na minsan natutusok sa ating mga katawan. Ano po Sa ba? lubsob. Ayun, Nasa lubsob. nasa Kalubsob. lubsob. Yun. Mm. O kaya sa mas naunawaan ko po yung parang palagi nating sinasabi na kapag nagpapatawad ka, para kang naalisan ng tinik sa Tinik. lalamunan. 'Di ba ganon? So, kasi 'di ba po yung maliit na ano na yun, yung tinik o yung maliit na kahoy na yun, kapag yun ay nailagay sa katawan mo, parang kahit napakaliit nun, naapektuhan ka. Tapos para siyang masakit talaga yung nararamdaman mo. 'Di ba? Hindi ka komportable. Pero once na yun ay naalis, yung maliit na yun, parang nagiginhawaan ka tapos unti-unti na yun na maghihilom. Yun. Alam po ba natin na yung hindi pagpapatawad, minsan yun ay nagiging parang kahit maliit lang siya na sa lubsob, nahirapan ako, na maliit lang siya na tinik, pero kapag natanggal, um, mayroong ginhawa yun. Amen? Meron po yung Mm. ginhawa na ating mararanasan. Kaya dito po makikita natin na ang pagpapatawad, una, nare-release tayo yung ating mga sarili. At pangalawa, nare-release natin yung mga tao na nakapanakit sa atin. Ano pa? Tayo ay nagkakaroon ng um, tawag dito, tayo nagkakaroon ng hinahayaan natin yung kalayaan ng Diyos na tayo ay mahil niya yung mga sugatang puso natin. At after niyang mahil, bebendahan niya yung mga sugat sa ating mga puso. Ito man ay relasyon sa ating pamilya, sa tatay, sa nanay, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, nabebendahan niya kapag tayo ay nakakapagpatawad. Kaya yun po ay mahalaga natin na maunawaan. Ngayon po, naghanda po tayo dito ng tatlong ilustrasyon o tatlong example para lalo nating maunawaan
Kasi po last time, nung Wednesday, binabasa ko yung Mark o yung Marcos kasi nasa gospel po kami ngayon yung Bible reading namin dito. Tapos nakita ko 'to ulit. Nakita ko 'to ulit itong talatang ito, dito sa Mark 2, 1 to 12. Ito po yung mga example natin. Makikita po kasi natin dito na ano yung kaugnayan ng pagpapatawad sa kagalingan. Ito ba ay may kaugnayan? Kasi po makikita natin sa Bible na minsan yung pagpapatawad ng Panginoon, ito ay nakalink doon sa ating mga kagalingan. So, una po nating titingnan yung paralitiko o yung paralisado na lalaki, siya ay napatawad at siya ay napagaling. Diyan po yan sa Mark 2. Yung ibigay lang po natin yung context niya, no. Sa pagbabasa ko sa Mark 2, ang Panginoon siya ay nagpapagaling, siya ay pumunta sa isang sinagoga, tapos sa Capernaum po, no. Tapos sa verse 3, nagpi-preach po siya doon. Tapos dinala sa kanya ng apat na lalaki yung kanilang kaibigan kasi nga hindi na mga makalakad. Tapos, yun, tinanggal, alam niyo po ba yung tinanggal pa nila yung sa bubungan, binutasan pa nila yung bubungan para lang maibaba yung kaibigan nila na paralisado. At pagkakita sa kanya ng Panginoon na nakahiga sa kanyang higaan, ang sabi niya sa verse 5, Jesus said, nakita niya yung kanilang pananampalataya at sinabi niya sa paralitiko, Son, your sins are forgiven you. Yan po ay matatagpuan sa verse 5 at inulit niya sa verse 9 sa Mark chapter 2. I-send ko na lang po yan ngayong weekdays. Yan po yung context niyan para makita din natin sa Mark 2, 1 to 12. Sinabi po dyan, di ba, Jesus said, Son, your sins are forgiven you. So, meron bang kaugnayan yung pagpapatawad at saka kagalingan? Kasi po 'di ba yung parang kung isipin natin dapat ang sinabi ng Panginoon, since kagalingan yung hinihingi nung paralisado, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, 'di ba? May mga instance po na ang Panginoon direkta niyang sinasabi do'n na, "Woman, your faith has made you well." Meron ding mga instant na, um, your sins are forgiven you. 'Di ba may mga translation po na gano'n. Pero makita po natin dito ng maliwanag na ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon, ito po ay konektado sa kanyang pagpapatawad, 'di ba? Hindi niya lang healed yung paralitiko sa area ng kanyang katawan, kundi siya din ay na-healed una spiritually, na-deal ng Panginoon na pinatawad siya ng Diyos sa kanyang mga maraming nagawang kasalanan. Maaring meron siyang problema or meron siyang karamdaman soul. Kasi maaring sa tagal niya ng paralisado, maaring nababalisa na siya, maaring natatakot na siya. Yun din ay dinil ng Panginoon, inaddress ng Panginoon. Hanggang sa kahit yung katawan niya, napagaling ng Panginoon. Kasi makikita niyo po diyan, yung mga tao na yon sa verse 12, namangha sila at pinupurihan nila ang Diyos dun sa kagalingan ng lalaking iyon. So yun po yung una nating um, nakita po, no? Marami example pero dahil sa kulang lang yung time natin, meron lang tayong tatlong pag-aaralan. The paralytic man, forgiven and be healed. Yun po. Tapos, makikita, katulad nung sinabi ko kanina, makikita natin dito na yung paglilinis ng Diyos sa puso natin, paano din nare-restore yung ating mga buhay. Kasi po ang forgiveness, ito po ay spiritual nating mga pangangailangan sa Diyos. Ito po ay spiritual healing. At minsan nauuna yung healing natin spiritually bago natin matanggap yung physical healing natin na inaasam. 'Di ba? So yun ang unang dinil ng Panginoon sa pangyayari na 'to dito sa paralisado. Nasusundan niyo po ba? Say amen or kung hindi maliwanag. Maliwanag po ba? Pwede pong mag-unmute. Amen. Maliwanag, malabo. Amen. Liwanag po.
Maliwanag daw kasi may nag-aw-aw na Okay. aso. Thank you. So, pangalawa po dito Luke, sa Luke 7:36-50, binibigay ko lang po yung context kasi hindi natin mababasa yung buong 36-50 kasi medyo mahaba-haba po, no? Sinasummarize lang natin. Matatandaan niyo po ba yung babaeng nagbuhos ng pabango kay Jesus? Yung alabaster vase na meron siyang mamahaling bote ng pabango na ibinuhos niya sa Panginoong Hesus. Natatandaan niyo po ba yon? Opo. Apo. Yan, yung pangyayari na yon. Yan po, diyan po natin kinuha yung pangalawa nating ilustrasyon. Doon sa kaganapan na yon, pinakilala ng Bible, sinulat ni Luke na yung babaeng iyon ay makasalanan, sinful woman. Pero paano siya pinatawad ng Panginoon at paano siya na-restored o napagaling. Kasi po, di ba yung mga tao doon sa paligid niya, sinasabi ang mahal-mahal ng pabango, bakit niya sinayang? Pero grabe yung babaeng yon na paano niya pinupunasan ng luha, yung luha niya ng kanyang buhok. Paano niya pinakita doon yung humble niya, yung humility niya, yung lalim ng kanyang pagre-repent sa mga kasalanan niyang nagawa nung binubuhusan niya ng pabango ang Panginoong Hesus at yung iyak niya doon sa paanan ng Panginoong Hesus. Kaya naman sa pagtatapos po noon sa verse 50, ang sabi ng Panginoon, Ate Agnes, babasa po ulit nung verse 50. Nakikita niyo po ba yung screen ko? Verse 50. Sino po pwede magbasa? Ayan. Okay. Okay na. Verse Arbs, 50 po. nakita ko na. Jesus said, "Your sins are forgiven. Your faith has saved you. Go in peace." Ulitin Ayan. ko. So, Jesus said, "Your sins are forgiven. Your faith has saved you. I go in peace." ayan. So, makita po natin dyan na yung babaeng makasalanan, paano po inaddress ng Panginoon dito na yung pagpapatawad ng Diyos, yung kagalingan niya, ito po ay konektado. Di ba po? Ang kagalingan ng Panginoon, ito ay nagdadala ng kapayapaan. Kapayapaan spiritually kasi siya ay napatawad sa kanyang mga kasalanan. Uulitin ko po, yung kapatawaran sa ating mga kasalanan, iyon po ay healing spiritually sa atin. At dahil sa kasalanan, maaring emotionally damaged yung babaeng ito. Dahil ginugulo nga siya ng mga religious leaders, yung mga taong paligid sa kanya. Nung pagkasabi ng Panginoon, your sins are forgiven you. Your faith has saved you. Go in peace. Tatlo po yung sinabi dito, no? Paano niya na-receive yung kapayapaan na napatawad na siya. At maaring emotionally, na-healed siya ng Panginoon doon. Kasi 'di ba, kung babalikan natin yung mga experience natin, kapag tayo napapatawad ng Panginoon, parang nagaanan yung ating kalooban, parang nabunot yung mga tinik sa ating lalamunan. So, yan po yung kaganapan diyan sa babaeng makasalanan na yan. Paano siya napatawad at na-restored ng Panginoon. Pangatlo po, mayroon pa tayong pangatlo. Sa pangatlo po, ito po yung kaganapan sa John 5. Yung context po nun yung lalaking lumpo na sinasabi doon 38 years na siyang nandoon sa Pool of Bethesda. Diba? After pinagaling ng Panginoong Jesus yung lalaking iyon, meron siyang mga sinabi. Mayroong sinabi si Jesus sa kanya. Kasi makikita po natin doon na hindi lang kagalingan sa physical niyang pangangatawan ang inaddress ng Panginoon doon. Ina-address din ng Panginoon doon yung complete na kagalingan sa kanya. Yung pagka-renew niya spiritually, yung complete healing niya na makalakad siya sa pagsunod sa Panginoon. So, doon po sa verse 14, sinabi ng Panginoon doon, Jesus said, "See, you have made well." Kinat na lang po natin siya. Meron po sinasabi doon at doon sumunod, "Stop sinning or something worse may happen to you." So makita nyo po dyan, una, you have made well, ito po ay tumutukoy sa ating kagalingan. Ikaw ay lubusan ng pinagaling.
Yun ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Yun ay physical healing. Pero ang sabi ng Panginoon, stop sinning or something worse may happen to you. Dahil mahalaga na maunawaan natin na sometimes yung ating kagalingan, ito ay konektado siya sa ating mga um, konektado siya sa ating mga pagkakasala minsan or ganito natin siya lagay. Yung kasalanan, ito yung nagiging open door ng kaaway para yung karamdaman makapasok sa atin. Like for example, yung pagkain ng sobra-sobra, 'di ba? Yun ay sinasabi ng Bible na kasalanan. Dahil doon wala kang pagdidisiplina sa katawan mo, kaya nangyayari yung mga karamdaman like yung high blood, yung fatty liver, yung cholesterol, nagkakaroon yun ng epekto sa ating mga katawan. Kaya yung lifestyle natin na makasalanan, kailangan natin siyang i-stop. Dahil minsan kahit pinagaling ka na sa area um, ng mga sama ng loob, yung parang emotional damage mo, soul, sa kaluluwa mo, kapag nagpapatuloy ka sa kasalanan, yung katawan mo ang naapektuhan doon. 'Di ba? Kaya sinasabi ng Panginoon diyan, kahit doon sa lalaki na yon na stop sinning. You need to stop sinning or something worse may happen to you. Yun yung paalala sa kanya ng Panginoon. Um, Tigilan mo na ang pamumuhay ng makasalanan dahil baka may mas malala pang mangyayari sa iyo. 'Di ba? So makita natin dito na ang Diyos nagpapagaling. Pero pero wag natin din namang sagarin na tawag dito na tayo ay mamuhay sa pagkakasala dahil maaari na mayroon pang mas malalang mangyari sa atin. Ayun. Nasundan po ba natin? Maliwanag po ba yung mga tatlong ilustrasyon? Yan. So, yan po Okay. yung tatlong ilustrasyon. Una, yung lalaking paralisado sa Mark 5, ay Mark 2. Yung babaeng pinatawad sa marami niyang kasalanan at siya din ay na-restore. At pangatlo, yung lalaki doon sa Pool of Bethesda, siya ay tinawag. Siya ay pinagaling ng Panginoon para mamuhay siya na sa kabanalan ng Diyos. So yun po yung malaki nating dinidil po doon sa ganong kaganapan. No? So, okay pa ba tayo? Pwede pa tayo magpatuloy, no? Medyo Okay. tahimik lang kasi naka-unmute. Ayan, so, Opo. yun. Dito po sa pag-aaral na to, bakit mahalaga na or mahalaga ba na meron kang salita ng Panginoon na pinapanghawakan kapag ikaw ay nandun sa kalagayan na meron kang karamdaman? Mahalaga po ba yon? Opo. Opo. Yun. Mahalaga po na meron tayong salita ng Diyos na pinapanghawakan. Kasi po 'di ba dito ang Bible consistent po siya, 'di ba? Kahit nung sinabi niya sa lalaki na paralisado, "Son, your sins are forgiven you." Yan po ay salita ng Panginoon. Pangalawa, Jesus said, "Your sins are forgiven you. Your faith has saved you. Go in peace." Tatlo yung sinabi niya doon sa babae. And pangatlo, sabi po doon sa lalaking paralisado din, Jesus said, "See, you have made well. Stop sinning or something worse may happen to you." Consistent po ang Bible kahit nung nakikinig ako ng mensahe dito nung Sunday. Sa example po nung lalaking pinagaling ng Panginoon, yung 10 doon sa Luke 17. Tapos mayroon lang po isa 'di ba na nagbalik loob sa Panginoon na nagpasalamat sa kagalingan na natanggap niya sa Panginoon. Consistent po ang Bible na sinasabi niya yung mayroong salita muna na ipinahayag ang Panginoon. At katulad nung sinabi sa Luke 17, as they go, as they went, they they was healed. So, yung mga lalaki na yun na pinagaling ng Panginoon na 10 na mga bulag, sa pagpunta nila, sa paglakad nila, sa pagpapatuloy nila, sa obedience nila sa Diyos, na-receive nila yung kagalingan.
yung kagalingan ng Panginoon sometimes kailangan mo siyang aksiyunan, kailangan mo siyang lakaran. Huwag kang mag-antay na, Lord, hindi ko pa naman nararamdaman na ako'y pinagaling mo, eh. Kaya hindi ka makaalis-alis doon sa gano'ng kalagayan na hindi ka nakakalakad. Once na meron kang salita ng Panginoon, hawakan mo 'yun ng matindi at lakaran mo yung sinasabi sa'yo ng Panginoon, 'di ba? Pero dito po makita natin na yung forgiveness at yung kagalingan, sila po ay konektado sa bawat isa. Um, Kapag hindi kasi tayo nagpapatawad, tawag dito, meron tayong para siyang naiimpok na sama ng loob. Kaya para siya nagiging, foothold ng kaaway na sa atin parang ang sakit-sakit na yung parang i-clarify ko po yung sinasabi ko 'no, kasi, actually gusto natin sana tapusin 'to pero wag na nating piliting tapusin kung hindi naman talaga siya, kaya 'no. So, next week na lang pag-aralan natin 'tong why forgiveness brings healing. Yan po yung i-de-deal natin next week. Bakit ang kapatawaran, nagbibigay siya ng kagalingan sa atin. So, meron po tayong inihanda pa na ilan, i-cut na lang po natin dito pero mag-close ako mag-close ako doon sa tawag dito, sa short testimony. Kasi po ang salita ng Panginoon, hindi lang tayo nagbabahagi dito based sa nakita natin sa salita ng Panginoon, kundi mini-mirror natin yung mga experiences natin sa buhay. Kasi ako po, I mean, gusto ko man na magbigay ng example sa inyo pero mas kilala ko yung sarili ko, yung mga dinaanan ko. So, alam 'to ni Ate Agnes na way back nung 2020 bago mag-pandemic. 'Di ba po nasa Bible school ako no'n 2019 to 2020. Habang nagbibiyahe ako no'n papuntang Fairview sa Bible school, um, ewan ko parang consistent yung mga panaginip na yun na para akong sinasakal, para akong, tutusukin ng kutsilyo, kung ano-anong mga experience ko noong kabataan ako na bumabalik siya nung panahon na yon nung pandemic. Tapos, parang nakita ko dun, nag-research ako bakit gano'n ang nangyayari, tapos kinausap ko din yung isang psychology na classmate namin doon. Sinabi niya, "Baka may PTSD ka." 'Di ba alam niyo po yung PTSD, yung PTSD yung Post-Traumatic Syndrome Disorder. Yun ay mga experiences ng mga kabataan at mga kababaihan kapag sila ay, nanggagaling dun sa mga traumatic na event nung kabataan nila, tapos bigla siyang bumabalik, 'di ba po? So, doon kasi, sinabi ko yun kay Ate Agnes, nag-confess ako sa mga kasalanang ginawa ko dun sa room. Ate Agnes, natatandaan niyo po ba yung kaganapan na yun na sobrang hagulgol ko dun sa office? Natatandaan niyo po Oh, ba yun, yung pinag-pray mo oo. ako? Yun. Mm. Tapos sinabi ko sa iyo nun, tapos sabi mo, totoo bang nangyari iyon na parang, sinasakal ka or kaya tinututukan ka ng kutsilyo, 'di ba natanong niyo po yun noon. Sabi ko, oo, Mm. kasi yun yung mga experience ko nung kabataan ako. Doon ipinakita sa akin ng Panginoon na kahit nararamdaman ko na o na-experience ko na yung pagpapatawad niya sa akin, hindi ko mabitaw-bitawan yung sama ng loob ko sa mga nagpalaki sa akin. Yung Mm. tito at yung uncle ko at yung tita ko, asawa niya. Tapos kasi po ang first heartbreak ko, hindi sa couple. Ang first heartbreak Mm. ko kung Sa binabalikan ko family. sa pamilya ko. Mm. Nung 5 years old ako, 'di ba magte-30 na ako ngayong December. 25 years Mhm. ago, naghiwalay yung parents ko. At yun yung first heartbreak ko na parang yung unang kasi po 'di ba talaga naman ang naapektuhan 'pag naghiwalay ang mag-asawa yung kanilang mga anak. Mga 'Di anak. ba po, Mm. yung sama ng loob ko na yon sa nanay at sa tatay ko, as in sobra-sobra para ko silang sinumpa. Hanggang sa nag-elementary ako, nag-high school ako, tapos nung naging Kristiyano ako, nung kami nung 2013, yun ang iniiyak ko nun kay Ate Arlene. Kasi sabi ko, hindi ko talaga sila mapapatawad, sabi ko ng gano'n. Kahit pa gumuho ang mundo, hindi ko sila mapapatawad. Yun ang talagang tagline ko noon. Ang mahirap, Kristiyano na ako. Dala-dala ko pa rin yun. Mm. 'Di ba? Tapos yun 2020 bumalik lahat ng mga sama ng loob tapos napapanaginipan ko siya halos araw-araw noon.
na sinasakal ako, tinututukan ako ng kutsilyo. Talagang traumatic yung event na yun sa akin. Kahit nung nasa jeep ako papuntang Fairview, mapapaidlip lang ako, nagigising ako bigla na parang mayroong tumututok sa akin na kutsilyo. Kaya doon, na-deal sa akin ng Panginoon na, "Anak, bitawan mo na yung sama ng loob." Parang masyado na siyang nag-ugat sa puso ko na hindi ko mapatawad yung mga nakasakit sa akin. Una yung family ko, yung tatay at nanay ko, tapos sumunod yung extended family namin, yung tito ko at yung tita ko. Kaya ang nangyari doon, hindi nade-deal ng Panginoon yung puso ko. Hindi niya natatalian yung puso ko dahil sa hindi ako nakakapagpatawad. Yun. Alam ko po may kanya-kanya tayong istorya sa buhay. Meron tayong mga nakasamaan ng loob, maaring sa pamilya nyo din, sa extended family nyo, sa mga kaibigan nyo. Hindi ko alam yung mga story nyo sa buhay. Pero yung testimony na tinetestify ko ngayon, yung sarili kong experience na sobra akong napalaya ng Panginoon simula nung natutunan kong magpatawad. Kasi every time na papakinggan ko yung mensahe ng pagpapatawad, doon ako hirap na i-deal ng Panginoon. Kasi ano eh, parang ito yung mga binhi na itinanim ko mula nung pagkabata ko. Yung sama ng loob ko doon sa nang rape sa akin ng bata ako, yung tatay at nanay ko na naghiwalay, as in sobra-sobrang mga pain noon na relief sa akin nung nag-confess ako kay Ate Agnes noon tapos pinag-pray niya ako. Sobra-sobrang, pagpapatawad yung na-receive ko noon at gano'n din nakapagpatawad ako. To cut this story short po 'no, kasi humahaba na, way back 2020 nag-approach sa akin yung nanay ko, nagulat na lang ako all of a sudden nag-approach siya sa akin, humingi siya ng kapatawaran sa akin tapos ewan ko parang naging magaan yung loob ko magpatawad. Tapos, yung Amen. tatay ko sumunod. Hindi ko kasi yung nanay ko, naiintindihan ko dahil babae siya. Parang naalis sa akin yung parang baka nahirapan nga siyang palakihin kami. Yung parang nag-classified ako na ito madali itong patawarin. Pero yung tatay ko talaga na nag-double-double, nag-triple-triple yung mga ginawa niya sa akin, hirap na hirap ako kahit nung Kristiyano na ako. Pero nung mga sumunod na mga taon na yon ng 2020, nung after ng pandemic, nagkakaroon na kami unti-unti ng komunikasyon. Tapos lately lang, 2 months ago, na-hospital siya. Ewan ko, parang parang bigla na lang na-healed sa akin yung nakakapagbigay ako ng kusa. Yung parang, kasi sa totoo ayaw niya makipag-usap sa akin. Kasi parang, ano daw, baka daw sermonan ko pa siya. Alam niya yung kasi mga kasalanan niyang nagawa sa akin. Pero ewan ko, Hmm. simula nung kinausap niya ako, video call na nasa ospital na siya, biglang lumambot yung puso ko. Parang all of a sudden, naalis lahat ng mga sama ng loob. Kasi nung 2020, kung ipipilit kong patawarin sila, baka hindi ko sila kayang patawarin. Parang ang tagline ko kasi dati, palagi itong naririnig sa akin Ate Agnes dati, wag na lang silang magpapakita sa akin. Okay na kami, pero wag na silang magpapakita sa akin. Pero dun, napakita sa akin ng Panginoon, anak, totoo ka bang nagpatawad? Totoo ba talagang pinatawad mo sila? 'Di ba? So, until that time po nung nasabi na yun sa akin ng Panginoon, dun unti-unting na-healed yung puso ko. So, alam ko po sa inyo, may kanya-kanya tayong area ng buhay natin na kailangan ng pagpapatawad. Yun po yung ating mga tatalakayin next week, 'no? Yung pagpapatawad ng Panginoon. Salamat po sa mga nagbahagi at next week po ang pag-aralan po natin yung bakit bakit yung pagpapatawad nagdadala siya ng kagalingan. At actually, sinasabi na ni Ate Agnes yung mga pag-aaral natin next week na paano tayo magpapatawad. Kasi yun yung sinasabi sa mga verses na una tayong pinatawad ng Panginoon. Kaya tayo nakakapagpatawad. So, how to forgive and be healed. So, dun po tayo ikot next week. Kaya ipanalangin po natin ngayong buong linggo na maitanim sa atin ng Panginoon. Mayroon bang mga area, Lord, ng buhay ko na kailangan ko magpatawad? Kasi hindi ka Amen. mahi-healed, hindi ka mahihilom kapag hindi ka nagpapatawad. So, pagpalain po tayo ng Panginoon at dalangin ko po na tayo ay patuloy na magtanim sa buong linggo na darating.